Eto na po mga kaubayan, Iglesia ni Cristo, huwag mong subukan na kapapasok lang lulusubin ng iglesia. Pero natatakot sila, BP Sara impeachment, basura na. Nako yan po mga kaubayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media mga kaubayan. At eto nga, eto pong si Risa Hontiveros, no? Talagang pahiya po dito kaya kaya Senator Pia Cayetano. Eto po mga kaubayan, no? Kasi based on their education pa lamang, kasi nagmamagaling kasi itong si Risa Hontiveros, no? Nagmamagaling at gusto pang ipahiya si Senator Pia Cayetano. Kaya ito mga kabayan, kaunting background sa education po ng dalawang senadora na si Pia Cayetano at Risa Hontiveros. Second year high school. Ayan mga kabayan, narinig po natin yung education, yung background po ng education. Educational background ni Senator Pia Cayetano. Ito naman po, baka sabihin nyo, napaka-bias mo naman. Ito, pakinggan naman natin itong educational background ni Senator Risa Hontiveros. Pasok. Was a teenager. Doon ako naging aktivista. Again, because of my mom. What? Sinamahan niya ako sa isang forum ng Nuclear Free Philippines Coalition. Doon din, sa eskwelahan ko, Saints Co Manila. And I was so inspired enough to leave my first love then, theater and music. First love. Pero ayun, naging first love ko naman na yung pagiging aktivista. And many mentors, high school. Aktivista talaga, no? NPA talaga yung first love ni Risa Hontiveros. School hanggang college na hinubog talaga yung kamalayan ko. And parang inoriento ko sa ganitong buhay aktivista, buhay advocate. And later, that came into play in my decision to enter the formal structures of. So, ayan mga kaubayan, no? Hindi na bago sa atin yan, pero gusto pa rin natin iparinig sa ating mga kaubayan, no? Na ito talagang si Risa Hontiveros ay makakaliwat, aktivista talaga ito. Since birth mga kaubayan, ipinapanganak pa lang ito ay aktivista na. Ibiruin mo from elementary to high school hanggang naging college, first love niya nga raw yung pagiging aktivista. So what do you think mga kaubayan? Eto ba ang gusto nating maging presidente? Sila, ito ba yung gusto nyong maging presidente? Kasi kami ayaw namin ito eh. No? Galit na galit kayo sa mga NPA, pero yung gusto nyong gawing presidente aktivista pala. Ano po ang masasabi niyo dyan mga kaubayan? Just comment down below. At eto nga, ito papasadahan din po natin to mga kaubayan. Gusto ko lang pong bigyan ng reaction to kasi parang napaka-imposible naman. Sabi po dito ni RB Brian. Basta hindi kami apektado sa ginawa ni Pastor Joel. Sa Diyos kami naglilingkod at hindi sa tao. Naku naman, huwag na tayong maglukuhan dito, Huwag na tayong maglukuhan na hindi kayo apektado dyan. Di ba? Kasi sabihin pa natin na sa Diyos kayo naglilingkod, no? Pero ang tagapagsalita ng Diyos para sa inyo ay itong si Joel Villanueva. Di ba? Na naghudas mga kababayan. So, hindi ba kayo naaasiwa? Hindi ba kayo nasusuka tuwing makikita nyo magsasalita ng mga salita ng Diyos, itong si Joel Villanueva, ay maaalala ninyo na trinahidor niya ang sambayanang Pilipino. Diba? Gaya na lang po ng isang father, diba? Si Father Flaving, diba? Umamin siya, 15 years siyang adik mga kaubayan. Diba? Parang nakakaasiwa rin magsimba kung siya po ang pare mga kaubayan. Kasi biruin mo yung nagsasalita ng salita ng Diyos ay 15 years na adik mga kaubayan. At diba? At lumalaban pa sa mga lumalaban sa adik mga karibin natin, diba? Like for example kay former President Duterte, diba? Criticize si former President Duterte mga kaubayan. Kaya naman pala may hugot ka, father, no? Balik tayo dito kay Joel Villanueva mga kaubayan, diba?
parang nakakaasiwa, nakakasuka na parang, oy, ito na si Pastor Joel, magsisermon na naman. Oh. Tapos yung topic niya pa ay about paghuhudas, pagtatrahidor. Aray ko po. Do you think it is good, mga kaubayan? Pero 'di ba? O ito na lang po ang basihan natin, mga kaubayan. Yung mga komento na lang po ng ating mga kaubayan. Sabi po dito, kahit mag-alis ka sa JIL, hindi yan ibig sabihin na tinalikuran mo na si Jesus Christ. Hindi lang ang GIL ang sumasamba kay Jesus. Maraming churches outside GIL Church that acknowledge Jesus Christ as their Lord and Savior, where you can join in worship. Totoo. Same feathers flocks together, sabi po ni Marina. Sabi naman po dito ni Jack, following a blind guide leads to both to a ditch. Ayan, mga kaubayan. Sabi naman po dito ni Aspo, if you build an army of 1,100 lions and their leader is a dog, in any fight, the lions will die like a dog, correct? But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight like a lion. Ayan, mga kaubayan. Tama naman eh. Sabi po dito, dami namang church dyan na nagpipreach ng full gospel. Ayan, mga kaubayan. Mukhang may balak na yung ating mga kaubayan na member po ng mga GIL, mga kaubayan, na mag-transfer, no, sa iba pong Jesus Christ churches, mga kaubayan. Okay? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan na hindi daw sila apektado, pero ewan ko sa inyo, pero kung iisipin natin, talagang apektado po kayo dyan eh. Kasi pastor nyo po yan eh, mga kaubayan. Whatever na sabihin, di ba? Kasi kung ano man ang sabihin niya, ano man ang gawin niya, it reflects, no, your association, di ba? Your religion, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, gusto ko lang pong pasadahan to. Eto na naman po si Kapunan, mga kababayan. Ayan, no? Binira niya po dito si si Senator Pia Cayetano. Binira po ni Kapunan, mga kababayan. Ito po ang sabi ni Kapunan. Did you cry when they were 30,000 extrajudicial victims? Aray ko po, Kapunan. Ito muna yung kabuuan ng balita, no? Nagpahayag, ito na lang palakahin natin, nagpahayag ng saloobin sa Atty. Kapunan kaugnay sa naging emosyonal na talumpati ni Senator Pia Cayetano sa Senado matapos balikan ng mambabatas ang karanasan nito noong naganap ang kaguluhan at putukan sa loob ng institusyon. Sa gitna ng usapin, ibinigyan din ni Kapunan ang kalagayan ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil umano'y extrajudicial killing. Anya, nais niyang malaman kung naramdaman din ng parehong pagdadalamhati ng ilang opisyal para sa biktima ang kanilang mga naiwang pamilya. Did you cry when there were 30,000 extrajudicial victims? Did you cry for their mothers? Did you cry for their children? Bahagi ng pahayag ni Kapunan. Ayan, mga kababayan. Parang question ni Kapunan dito, no? Yung damdamin ni Senator Pia Cayetano. Well, anyway, unang-una, Kapunan, no? I know you are an attorney and supposed to be you talk with evidence, you speak with evidence, you must have the so-called justification, mga kababayan, sa mga claims ninyo. 30,000 extrajudicial victims, sinasabi niyan. Nasaan po ang mga death certificates niyan? Sa death certificates na lang po, mga kababayan, basihan po natin kung ano po talaga ang kanilang ikinamatay. Baka mamaya nabulunan lang tapos extrajudicial killing agad, mga kababayan, dahil nga sa war on drugs, di ba? War on illegal drugs ni former President Duterte, di ba? Mamaya nahulog, mga kababayan, na aksidente. Extrajudicial agad, di ba? Kasi lahat siguro ng namatay nung nakaraang administrasyon, mga kababayan, inilagay nila sa extrajudicial killing, no?
Ito naman, ibabalik po natin sa kanya yung kanyang katanungan, mga kaubayan. Ikaw po ba? Ikaw po ba, sino ito? Si Kapunan, di ba? Ikaw po ba ay naiyak din? Doon po sa mga biktima. Doon po sa mga biktima ng mga adiktos. Di ba? Kung mayroon sigurong 30,000 na adiktos, malamang mga kaubayan, mayroon din tayong 30,000 na biktima, mga karibin natin, for example lang. Di ba? Malang sobra-sobra pa nga kasi yung isang adiktos, hindi man lang yan makabiktima ng isa. Makarami yan. Minsan, di ba, napapanood natin sa balita, buong pamilya pa nga ang binibiktima, mga kababayan. Ikaw, naiyak ka rin ba doon? Wag puro tayo sa mga adiktos pumanig, no? Ibalansa rin naman natin paminsan-minsan, mga kababayan. Alright? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto, mga kababayan, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Malilibing na po hanggang sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Ewan ko lang, malilimutan ng taong bayan yan. Pero gaano kaseryoso ito? No, ha? Kasi nung isang araw, napanood ko rin po kayo na nagbigay kayo ng pahayag ukol sa yung posibleng pag-aresto nyo. Pero gaano sila kaseryoso? Ano kung nakikita nyong dahilan para talagang isakatuparan po itong pag-aresto sa inyo? Ang nakikita ko sa kanila, dahil alam nila na pagtama, ilalaban ko kahit saan kami makarating. Ay, opo. Ipinakita ko na nung nakaraan, yung CA, sinabi ko, mali po ito sapagkat nakalabag po tayo sa isang batas na tayo pa rin ang gumawa. So nakikita na lang hanggang sa huling pagkakataon kung ano yung tama, kung ano yung batas, pinipilit ko. Na ipaalam sa ating mga mamamayan. Ngayon, naharap tayo sa impeachment. Siguro iniisip nila kapag kakasama na naman yan, akala nila na naman, ako naman kasi, wala akong papanigan dito. Kung ano yung totoong nalalaman ko, kung ano yung batas nalalaman ko, palagi akong ganun consistent ako dun Siguro pati yun, ayaw nila. Well, kung nagawa po nila ito kay Senador Jinggoy, dalawa rin yung kaso sa inyo, indirect bribery at saka yung plunder. Indirect bribery kasama raw yung PD 46 pero magpisang buo ito Ano ho ba? Anong ibig sabihin nun? Tumanggap daw ako ng gift. Habang kayo ay nasa posisyon, congressman daw kayo ng time na yun, no? Oo, by reason of my position. Pinapaliwanag ko nga sa inyo, yung position ko, wala sa lugar na ako ay magbibigay ng kahit anong may papangako. Dahil number 31 ako sa survey. Minsan nga nagamit kong halimbawa kahit hindi tama. Si Saito halimbawa. Yan, kunwari lang dito. naman. Kasama natin dito. Kunwari lang naman ito. Para lang maintindihan ng lahat. Simpleng paghalimbawa. Simpleng tao yan, pero alam niya na hindi siya tataya doon sa kabayo sa karera, kundihado yun. Ay, siyempre naman Tataya siya doon sa llamado. Di ako llamado, number 31 nga ako Kumbaga sa... kulelet na kulelet. Kumbaga sa takbuhan ng kabayo, number 31 ako. Sino ang nasa matinong isip ang tataya sa number 31? Tapos pinadala ako 22, tapos bumagsak ulit sa 23. Sa makatwid, wala man lang ako sa Magic 12. Hanggang sa huling linggo ng kampanyahan noong time na yun, Sen, no? Number 22 pa rin ako. Sinong mag-aakala na mananalo? Sinong tataya sa akin? So, paano ko gagamitin yung posisyon ko? Yun ang pinipilit natin. Pero mag-iimbento sila. Nako. Yun na lang ang gagawin Pero palagay ko, sa ngayon, dahil hawak na nila yung beat, talaga pong mapipinid na yung pinto ng pagdinig. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Malilibing na po hanggang sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Ewan ko lang, malilimutan ng taong bayan yan. Pero, Sen, gaano kaseryoso ito? Mga ka-reaction yan ang sinasabi po natin. Pinipilit po nilang iligaw. Pero hindi po makakalimutan ng taong bayan yan. So dumako na po tayo doon sa inihintay po natin na papasukin yung iglesia. Nako, ito po mga ka-reaction. Tinig ng karunungan, pakinggan po natin. Balita ko, iglesia to Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig
ng Karunungan, Iglesia ni Cristo Central Office, pinagtatangkaang pasukin ng administrasyon. Naku po! Religious rally sa June 28. Kasado Yun. na. Napakabigat ng mga impormasyon at balitang bumangon at atin pong nababasa na kumakalat din hanggang ngayon, lalo na sa social media. Mantakin ninyo mga kababayan, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kahapon habang ako'y nagsuscroll, abay sunod-sunod yung mga nababasa po namin na ang administrasyon daw po na ito ay pinagtatangkaang ang Iglesia ni Cristo ay igaya sa KOJC. Ito po, iglesia po ito mga karelasyon na kaya kailangan sa kanila po tayo makinig. Pagdating po sa issue nila. Mga kababayan, alam na alam nyo po kung paanong sinalaula ng administrasyon na ito ang KOJC. Sa layuning halughugin, hanapin, at upang maaresto si Kibuloy, pinasok ng mga otoridad ang mga ari-arian ng KOJC. Sukdulan na pati yung gusaling sambahan na kinikilala ng mga kaanib sa KOJC na sagrado para sa kanila, abay binaboy, sinalaula. Mantakin ninyo, pinasok ng mga otoridad. Kundi kami nagkakamali, nagbutas pa sa sahig. Sa paniniwala ng mga otoridad na nagtatago daw underground si Kibuloy. Talagang winalang galang. Winalang respeto ng mga otoridad sa atas ng administrasyon na ito na mahuli lamang si Kibuloy. At yun ang naging bunga. Binaboy, binastos ang mga kaanib sa KOJC. Ngayon mga kapatid ko, papayag ba tayo, itutulad tayo sa ganyang ginawa nila sa KOJC? Hindi. Ako na nagsasabi mga kababayan, hinding-hindi sila uubra. Yun nga lang kalat na may makita kami sa gusaling sambahan. Talagang gagawin naming basurahan yung aming mga bulsa para yung kalat na makikita namin, kahit gaano pa katiting yan, kahit balat lang ng candy halimbawa yan, pupulutin namin yun. Ilalagay namin sa bulsa yun. Para lamang mapanatiling malinis, maayos ang gusaling sambahan. Yun pa kayang babuyin? Yun pa kayang salaulain? Butas-butasan? Galawin, sirain? Aba, hindi kami papayag. Hindi para magpaapi. Sukdulan ng mamatay kung kinakailangan. Mangyari na mangyari, hindi kami papayag. Teka, bakit nga ba bumangon yung ganyang impormasyon at bali-balita sa social media? Bakit biglang nagkaroon ng usap-usapan ngayon na tinatangka ng administrasyong itong pasukin Naku. ang central office ng Iglesia ni Cristo? Naku po! Yan ang sinasabi. Mabuti pa po ay pakinggan natin itong ipinost ng isang content creator na si Jesus Busi Duque the First, na ito ay Duterte supporters po eh. Ito po ay nakasuporta sa mga Duterte. At ito po ang inilahad niya sa kanyang pinost Naku! na di umano'y intel na kanyang nasagap. Pakinggan po natin. Ito yung nakuha kong balita kahapon, no? Yan. There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. Bakit daw? At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. Naku po. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc. etc. Naku! Ayun pala yung magiging naratibo. Ipapatanggap, ipapaunawa ng administrasyon sa taong bayan na si Senator Bato de la Rosa nagtatago, kinukupkop sa central office ng Iglesia ni Cristo. Naku! Yun ang magiging dahilan anya ng administrasyon Yun. para pasukin ang Templo Sentral. Kaya So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan mga kababayan. Maraming salamat po.